ano na yung mga, ito bang ginawa ng Senado, may legal na batayan ba yung pagbabalik ng articles of impeachment? At ano ba yung sinasabi sa konstitusyon ukol sa proseso ng impeachment? At meron bang probisyon sa pagbabalik nitong articles of impeachment? Good morning, Attorney Romy Mac. Welcome po sa programang Damdaming Bayan. Wala po muna ngayon sila kay Mayor Deo. Ito naman po si Sister L. Makakapanayan po kayo ngayong umaga. Attorney Mac, good morning. Hey, good morning, Sister L. At sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Ako, Attorney Mac, namimiss ka na namin dito sa DZRH, pero Kayo rin, po, siyempre. matagal-tagal na kayong hindi napapadalaw dito. Pero eto, Attorney, marami sa ating mga kababayan mas gusto naming maintindihan. Ito po kasi kagabi, nagulat po kami, patulog na tayo, may ganito pong nangyari sa Senado. Ibinalik po yung articles of impeachment. Attorney Mac, pakipaliwanag nga po muna sa pagdating sa legal na batayan nung pagbabalik po nitong articles of impeachment. Alam mo, unprecedented yan eh. Hindi talaga nangyari pa ng bagay na ganyan na ibinabalik ang nasabing impeachment case sa House of Representatives. Yang para sa akin, ito na may opinion ko lamang. Opo. Yang ginawa yan ng mga senador, majority ng mga senador na yan, ay pagpapakita na inabandon na nila ang ating mga kababayan. That is abandonment of the Filipino people. Na ang mga taong bayan naghihintay ng gagawin ng mga senador na gagampanan nila ang kanilang tungkulin. Wala silang tungkulin para i-remand yan. Opo. Wala silang tungkulin para sabihin o questionin kung yan ay po pwedeng itawid o hindi pwedeng itawid. Wala silang kapangyarihan na tanungin pa ang House of Representatives kung itutuloy pa ba ang nasabing impeachment at walang violation ng Constitution. Kung yan gusto nilang malaman, hindi sila ang gagawa ng ganyang mga moves. Baybayaan nila si Sara, si Vice President, na sumagot. Yun ay dapat si Sara ang gagawa ng ng mga depensa. Kung gusto ni Vice President na gamitin yan bilang argumento, then let Sara use that as part of her defenses. Pero hindi para sa mga senador na sila ay para nag-aabogado para kay Sara. Sila ay naroon para sila ay maging huwes. Saan ka nakakita ng isang huwes na siya mismo magpapail ng motion sa kanyang sariling korte at siya mismo ang magdi-decide ng kanyang motion? Hindi ba malaking kalokohan yan? Na parang napakalaking kalokohan ang ginawang ito ng mga majority na pinangungunahan nila yung dapat na gagawin ni Sara Duterte. Bakit sila mangunguna? Ang kanilang tungkulin doon, okay, na-constitute na itong impeachment court, pasagutin na natin si Sara. Parang nalimutan nila na hindi pwedeng magsimula ang impeachment, ang trial na yan, kung hindi pa sasagutin si Sara. Kahit anong deliberasyon ang gawin ng nasabing impeachment court, kung walang sagot si Sara, hindi po pwedeng ituloy yan. Hindi sila pwedeng mag-decide nang wala si Sara. Pero bakit pinangunahan nila, ibinalik na naman sa House? So ano mangyayari niyan? Wala na mangyayari niya kasi bago mag-convene ng napakatagal na ulit bago magkaroon ng convening yan. Baka abutin na susunod na Kongreso, kaya sa July 28 pa yan muli magsisimula. Nakakapagtaka dito, itong mga majority nito ng mga senador, bakit nila pinangungunahan ang respondent? Yun, oo. Bakit nila pinangungunahan? Bayaan nilang sagutin muna yan. Na pagkahaba-haba na ng discussion, February pa lamang nariyan na, pinag-uusapan nila kung makakatawid o hindi. Ang taong bayan, ang sigaw nila, simulan na yan. Maging ang taong bayan, maging mga deans ng mga eskwelahan, ito ang sigaw, simulan. Parang nakalimutan nila, Sister L, hindi pwedeng simulan kung walang sagot si Sara. Tama. Kung maghihintay pa tayo ngayon na pasasagutin pa ang House kung ito ay itutuloy o hindi, kailan pa pasasagutin si Sara Duterte? Hindi matutuloy yan kung walang sagot si Sara. Hindi sila pwede magdesisyon kung walang sagot si Sara.
So, Kasi kung hindi nila pasasagutin si Sara, walang kasong matutuloy. ayun, napakalinaw sa nabi mo, Attorney Mac. Actually, ang dali lang niyang intindihin eh. Pero ano po kaya ang magiging implikasyon nito, Attorney Mac, ano? Kung sakali man pong tanggapin o tanggihan ng House yung pagbabalik po nitong articles of impeachment, itong impeachment case, galing Senado, binalik po sa kanila, pero tinanggihan po nila. Ay, wala mangyayari nga dyan. Matatagalan nila yan. Wala nang mangyayari dyan. Kasi kung sabihin ng House, hindi, tapos na kami, hindi namin gagawin ito. Wala. O ano sasabihin ng Senado? Aba, hindi namin a-actionan yan. Kasi pag ibinalik yan ng House nang walang aksyon, Opo. sasabihin ng Senado, aba hindi namin a-actionan yan. Baka mangyari ganun. So ito ay para bang drama nila eh. Para lumalabas, may dramang nangyayari. Hindi natin nalalaman. Parang ang may nagbabasketball lang tayo dito, Attorney Mac. Oo. Pero pwede po ba itong ituring na violation ng separation of powers sa mga ganitong eksena? Wala naman silang separation of power kasi may kanila silang tungkulin na Sa dapat bagay. nilang gagawin. Ang ginagawa nila, violation of the Constitution. At saka, iyan ay paglabag sa kanilang katungkulan at paglabag sa interes ng mamamayan. Yan ang violation. Violation of the rights of the people to know. Violations of the right of the people to determine as to whether or na matutuloy itong impeachment na ito. Pero lagi kong sinasabi, kinalimutan nila na ang dapat simulan pasagutin si Sara Duterte. Habang walang sagot yan, Sister El, Opo. hindi matutuloy ang trial. So yun ang bottom line, Attorney Mac. Nakakalimutan nila yung portion na yun eh. Na akala nila, debate sila ng debate, pero nakalimutan nila na at the end of the day, pasasagutin din nila si Sara Duterte. Attorney Mac, nabanggit niyo po kanina, no, wala pang nangyayaring ganito. Kumbaga, ito yung unang kaso na dito sa Pilipinas na parang naging atras abante yung impeachment case, no? Atras abante kasi pinunta, tapos binalik. Parang ganun po yung nangyayari eh. Tama ka. Opo. Israel, atras abante. No? At hindi natin malaman kung anong mangyayari talaga dyan. At talaga tama, marami talaga, dapat talagang magalit ang taong bayan. At ako ay sumasama ako dyan sa galit at inis ng taong bayan sa nangyaring ito. Na parang itong mga senador na ito, parang mga bata na dapat papantayan natin kung anong gagawin. Oo nga. The Constitution did not make babies out of these senators who should also always be attended to na kailangan alagaan natin sila. Debate ng debate, pagkahaba ng sinasabi, pero wala naman pinatunguhan pala. Walang pinatunguhan. Kundi sabihin na ayaw na namin muna ngayon. Kayo muna po ang magdesisyon. Oo. Para iniwasan nila ang kanilang tungkulin, inabandona nila ang kanilang tungkulin para tupdin ang kailang tungkulin para sa taong bayan. Attorney Mac, ano kuya ang posible maging parang maaaring maging epekto nito? Yung mga ganito pong na nangyayari ngayon sa future, ano, yung maging itong mga hakbang na ganito, ano yung mga posibleng maging epekto nito just in case magkaroon ulit sa future na mga impeachment cases? Well, at least meron na tayo mga ganyan mga pangyayari. Siguro itong Senado natin at ang Kongreso, gumawa sila ng mga rules na para yan ay mabago nila. Ayun pa nga pala, Sister El, Opo. pagpasok pa ng bagong Kongreso ngayon, gagawa pa sila ng bagong rules on impeachment. Ayun. Nakalimutan Ang nila haba-haba yan, na, ang haba-haba na. pa rin. Kaya kayo mga taong bayan nakikinig, siguro talagang dapat na magalit na rin tayo sa mga taong ito. Yung mga senador, yung sulatan po ninyo yung mga yan kung bakit ganyan ang kanilang ginawa. Sapagkat yan ay talagang paglabag sa ating mga karapatan. Sapagkat yung dapat nating malaman ay hindi nila ginagampanan. Attorney, paano yun? Halimbawa, ano yung pwedeng maging remedy? Kasi parang sa nangyayari po ngayon, paano kung magkakaroon ng deadlock sa pagitan nitong dalawang kapulungan tungkol dito sa impeachment process? Walang mangyayari pag nagkaroon ng deadlock dyan. Hindi naman pwede putusan yan ng Korte Suprema. Sapagkat doon
papasok ang sinasabi mong separation of powers. Mhm. Kasi sasabihin ng Korte Suprema, aba, ay bahala kayo dyan. Labas kami dyan. Meron kayong rules. Oo, labas kami dyan. Hindi namin tungkulin yan. Problema, hindi naman pwede sabihin ng Korte Suprema na, Senado, ituloy mo yan. Hindi po pwede yun. Sasabihin ng Senado, teka muna, Mr. Supreme Court, wala kayong kapangyarihan sa amin. Ganon din naman na ang Senado, hindi pwedeng utusan ng Korte Suprema na gawin mo ito. Oo. Kasi nga meron separation of powers, ano? Kaya sabi nga na, ano mangyayari? Wala, taong bayan nga ang magdidesisyon yan. Kung ano ang gagawin ng taong bayan sa ganitong uri ng mga leaders na meron tayo. Attorney Mac, of course kayo po ay legal pagdating sa usapin ng mga ng batas sa mga ganitong issue. Ano po kaya ang po pwedeng gawin nila para maging maging advice lang, attorney, dito sa dalawang nag-uumpugang dito bato para mas malaki to sa bato. Sa akin, dapat lang ang gawin ng Senado, ituloy lang nila. Nag-convene na lang sila, then issue the necessary summons, pasagutin nila si Sara. Alam mo ba, Sister El, Yes, 10 araw para sumagot si Sara. Opo. Ngayon ay June 11. So in other words, kung may 10 araw siya, June 21 pa siya ang kanyang deadline. At siyempre, gagamitin niya ang buong araw na yan. Pagkatapos ng June 21, may 5 araw ang prosecution para sagutin ang sagot ni Sara. So another 5 days yan, June 26 na. Pagkatapos niyan, magkakaroon ng pre-trial conference. June 30 June na, 30. wala pa natatapos yan. Kung June 30 po, tapos na, wala na. Tapos na ang kailang mga katungkulan. Yes. Papasok na mga bagong House of Members. So, kailangan talaga simulan din nila kahit papaano. May mapakita sila na gumalaw ang nasabing kaso. Malaman natin ano ang sagot ni Vice President Sara sa nasabing mga reklamo. So, Attorney Mac, mayroon kasi nababanggit si Senator Francis Tolentino dun sa yung 19 days proposal. Imposible po yun, kasi parang masyadong gahol na sa oras. 19 days. Sa oras. Well, kung yung sinasabing 19 days from this date, mahirapan kasi Gahol 10 na days na gahol. sumagot So yung 10 araw na yun, yung sa 19 days na yung 10 araw para kay Sara lamang yun na sumagot. So tapos na siyam na araw na lamang natitira nila. Wala na. Tapos na. Meron pang 5 araw ang prosecution para sagutin ang sagot ni Sara. So 4 na araw na lamang ang matitira sa kanila. Pero, Magkakaroon ng pre-trial conference. Kulang na kulang. Wala na yung sinasabi ni Senator Tolentino. Baka nakalimutan niya. nawala siguro sa isip. Pasasagutin pa nila. Pasasagutin pa nila. Yun ang sinasabi ko nga na sa haba-haba ng kailang mga speeches, pagka haba-haba ng debate nila, nakalimutan nila na dapat sumagot muna si Sara. Yun ang dapat na pumasok sa isipan nila na, teka muna, debate tayo ng debate dito, hindi natin alam, ito ba ay magiging depensa ni Sara? So, nangyayari, noong inilabas nila ganyan mga motion na to dismiss, dahil sa hindi na pwedeng itawid, dapat motion to refer, nakalimutan nila, hindi sila ang dapat na naghahain yan. Dapat si Sara ang naghahain yan. Nakalimutan nila na kung pinasagot lang nila si Sara, malalaman nila na ito pala ay bahagi ng depensa ni Sara at doon ang pagkakataon para iyan ay sila magkaroon ng pagdedebate bilang mga judges at desisyon na nila kung dapat o hindi dapat na i-dismiss nga ang nasabing kaso. At least nagkaroon ng due process. At least ang taong bayan nabigyan ng pagkakataong marinig ang panig ng bawat isa at nalaman natin kung dapat bang ma-convict o hindi ma-convict, dapat ba ma-dismiss o hindi dapat ma-dismiss. Sa ganyang paraan, yung taong bayan naliwanagan sila. Hindi katulad ngayon, hindi alam ng taong bayan kung ano ang nangyayari. Kaya galit na galit sila. Akala nila, naku, bakit ganyan? Ang tagal-tagal nagsisimula. Kaya hindi nila alam, yun pala, hindi nagawa ang dapat gawin sa simula pa lang. Pasagutin si Sara para malaman ano ang kanyang depensa. Ako, yun nga, Attorney Mac, kasi parang sabi nila, parang ang tagal-tagal na niyang impeachment case pinag-uusapan, hanggang sa ngayon wala pa rin nangyayari. Wala rin. Kasi nga, mali ang panimula . Pinangunahan nila si Sara Duterte.
na hanggang ngayon, siyempre, sitting pretty lang si Miss Sara. Sabi, sige, magbangayan kayo dyan. Hindi na ako para sumagot kasi sila na nag-aaway. Pero Attorney Mac, meron pong sinasabi ang ilan sa mga mambabatas natin na ang tawag nila sa naging hakbang po ng Senado ay unconstitutional yung pagbabalik nitong articles of impeachment pabalik sa kanila. Talagang may paglabag sa saligang batas yun kasi saan ka naman nakakita na ang tungkulin nila ay husgahan, desisyonan ang nasabi. Wala silang karapatang i-remand natin yan. Bakit? May nakita ba kayong mali? Wala naman silang nakitang mali. Ang sinabi, tanungin nga natin kung itutuloy pa. Saan nakakita ng isang judge o Supreme Court na ibabalik mo na, itutuloy pa ba ninyo yan o hindi na? Bakit ganun? Bakit nila dapat pang ibalik para itanong lamang yun? Bakit hindi nila tawagin ng prosecution? At ano ba? Anong posisyon niyo sa ganitong issue? Tuloy ba ito o hindi? Kaya nga may prosecution na doon eh. Yes. Yun ang kinatawan ng House of Representatives. Bakit kailangan ibalik sa Kongreso? Ay kaya nga yung Kongreso represented by the prosecutors. Pero ang prosecutors na dapat lang tanungin, sila ang dapat tanungin. At hindi yan dapat na ibalik sa House. Ay pag inabot pa yun ng mga bagong miyembro, ay mawawala na yan dahil sa, siyempre, sino ang boboto ngayon para ibalik o hindi? Di mga bagong members. Ang mangyayari yan, ay magkakaroon na ng amendment ng impeachment na yan. Pag nagkaroon ng amendment, lalabas na bago ng kaso yan. So yun, malamang sa malamang kapag hindi sila nagkasundo sa ganitong usapin, Attorney Mac, ay dyan nga mauuwi yan. Uuwi yun. Dahil sa, halimbawa, yan inabot na ng panibagong mga miyembro ng ating Kongreso. Sino ang tatanungin nila? Yung mga bago? Sasabihin ng bago, teka muna, wala naman kami dyan noon eh. Kaya titingnan muna namin ito. Aaralin pa nila yan. Kung nila yun, aaralin, babaguhin, pagbobotohan na naman ng one-third. Oo, balik na naman. So, sasabihin, kung ako naman si Sara, abay, hindi na po pwede yan, bago na yan. Hindi naman ninyo ako pwedeng ihablan ng 2 beses sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon. So, di ba, yung 1 year, yung one na impeachment provision na hindi ka pwede magkaroon ng 2 impeachment laban sa same impeachable official within a period of 1 year. Papasok na yan doon. Sino may kasalanan? Kasalanan na yan dito mga majority ng ating mga senador na wala nang ginawa kundi magdebate sa isang bagay na hindi dapat pinagdebatihan pa. Hindi isipin mo, Sister El, inaabot hanggang gabi. Ha? Patulog na nga ako noon, Attorney. Yung walang pabalik-balik sila. Pabalik-balik sa nasabing issue. Yung pala at the end, bigla sasabihin na i-remand na natin, ibalik natin. Para silang mga bata na nung hindi malaman ibalik na lang natin sa pinanggalingan nila. Nakakalungkot, Sister El, ang nangyaring ito. This is, sinasabi ko nga, the day the Senate abandoned the Filipino people. Inabandona ng mga senador na ito ang ating mga mamamayan sa isang napakahalagang bagay na dapat nalaman nila sa pamamagitan ng trial na yan ng nasabing kaso. Dapat nalaman natin, sino ba talaga may kasalanan? May kasalanan nga ba? O walang kasalanan? Ayun. Yun lang naman ang katanungan dyan. Yes. Pero hindi natin malaman dahil sa itong mga senador na ito ay kung ano-ano ang pinag-uusapan na hindi naman dapat pang pinag-usapan. Alright. Attorney Mac, maraming salamat po sa yung paliwanag niyo po, madaling intindihin. Maraming salamat po for educating us. Yes. Thank you, Attorney. Maraming salamat, Sister El. Opo. At isang malaking karangalan, maging bahagi ng iyong palatuntunan. Sana naman, naunawaan ako ng ating mga tagapakinig. Ay, for sure yan. Attorney Mac, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you. Damdamin.